mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Sarina Eswala at ngayon lahat ko ang aking natutunan para sa daily devotion na pinamagatang anong ugat ng pagkaaway. So ang ating concept is distortion of roles. And ang ating scripture is Genesis chapter 3 verses 16 na sinasabi, "To the woman he said, I will surely multiply your pain in childbearing. In pain you shall bring forth children. Your desire shall be contrary to your husband, but he shall rule over you." Tagalog, sinabi rin niya sa babae, dahil sa ginawa mo, dadagdagan ko ang paghihirap mo sa pagbuntis at mararamdaman mo ang sobrang sakit sa iyong panganak. Pero sa kabila niyan, hahangarin mo pa rin ang iyong asawa at maghahari siya sa iyo. So, ang ating katuruan, number 1, sin distorts God's design for men to live with love and for women to submit with trust. So, ang original na design ng Panginoon para sa lalaki at babae sa relasyon ay pag-ibig, no? At pagtitiwala. Ngunit dahil sa kasalanan, ito ay naging buklod, no? So, sinasabi ito, sin distorts God's design for men to live with love and for women to submit with trust. Number 2, the fall resulted in conflict, self-centeredness, and struggles for control. So, dahil nga po sa kasalanan, nagkaroon ng alitan sa relasyon ng lalaki at babae kung saan parehong nais-kontrolin ang isa't isa. So, the fall resulted in conflict, self-centeredness, and struggle for control. And number 3, Christ redeems and restores biblical roles, calling people to fulfill their roles under His Lordship. So, sa pamagitan ni Jesus Christ, maaari nating maibalik ang tamang disenyo ng Panginoon Diyos para sa relasyon. Ang lalaki ay namumuno na may pag-ibig at sakripisyo, at habang naman ang babae ay magtiwala at magpasakop ng may respeto, no? So, Christ redeems and restores biblical roles, calling people to fulfill their roles under His Lordship. So, bilang application po, number 1, fight for a Christ-centered and God-honoring relationship. So, gawin nating sentro si Jesus Christ sa relasyon. Sa halip na sa sariling kagustuhan, si Jesus yung i-centered natin, no? So, katulad ng isang gusali na may matibay na pundasyon, kailangan itayo ang relasyon sa salita ng Panginoon Diyos upang manatiling matatag ang relasyon, diba? So, fight for a Christ-centered and God-honoring relationship. Number 2, address the roots of the problem through the lens of the Bible. So, meaning to say, huwag hayaan na sariling emosyon o mundo ang magdikta ng tama at mali sa relasyon. Kundi, salain natin ito sa pamagitan ng salita ng Panginoon Diyos, no? So, address the roots of the problem through the lens of the Bible. And number 3 is, submit to the Lordship of Christ and allow His authority to shape your marriage and family. So, sa halip na ipilit natin yung sariling kagustuhan natin, dapat natin sundin ang disenyo ng Panginoon Diyos sa relasyon, no? So, submit to the Lordship of Christ and allow His authority to shape your marriage and family. So, yung buong devotion, sinasabi na dahil sa kasalanan, nagkagulo ang original na disenyo ng Panginoon Diyos para sa relasyon sa lalaki at sa babae. Ngunit sa pamamagitan ni Jesus Christ, maaari ito mabalik sa tamang ayos kung susundin natin ang kanyang mga utos. Ang susi sa isang malusog at magandang maayos na relasyon ay hindi kompetisyon, kundi pagsunod sa Panginoon Diyos. Ang lalaki ay mamuno ng may sakripisyo pag-ibig at ang babae ay magtiwala na may pananakop kay Jesus Christ. So, ay namin aking sa daily devotion na may matuwan kayo. May share sa iba siya mga sa ating buhay. Thank you sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.